Mapagpalang araw na muli sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. Atin pong pag-aaralan ang chapter 59 ng The Voice in Speech and Song. So samahan niyo po ako sa ilang minuto mga kapatid na atin po itong isalaysay. Entitled, Ang Daan ng Kaligtasan. Alam na po ba natin sino ang daan ng kaligtasan? Di ba sabi ng Panginoon sa John 14 na I am the way, the truth, and the life? So si Kristo po ang daan ng kaligtasan. So atin pong tunghayan, sabi sa page 337 paragraph 1, ang pasan ng bawat sermon. Ang agham ng kaligtasan ang dapat maging pinakapuso ng bawat sermon, ang paksa ng bawat awit, ibuo ito sa bawat panalangin. Huwag magdagdag ng anumang bagay sa pangangaral ng salita upang pantumbas o dagdagan si Kristo, ang salita at kapangyarihan ng Diyos. So dito makikita natin na habang tayo nagsasalita ng ebanghelyo sa mga tao, papaano natin maipapakita ang ating Panginoong Hesus. Maraming mga nakakaligtaan nila na salita sila ng salita pero nawawala na si Kristo sa pananaw ng mga tagapakinig. Kaya ito po yung nakakatakot. Kailangan ipakita natin yung daan, yung katotohanan at ang buhay sa ating pag-aaral. Kasi ito po yung pinakabuod ng ating pag-aaral. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na kanyang binigay ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak. Napakaganda po ito mga kapatid, itong pangako ng Panginoon. Sa bawat sermon ay hindi mo kailangang maipakita kung sino ka. Ano yung pinag-aralan mo, ano yung tinapos mo. Kundi ano yung pinakabuod ng ebanghelyo na dapat nating ipangaral sa mga tao. Kaya nga sabi pa dyan, itaas sa bawat pangangaral ang kanyang pangalan. Ang tanging pangalang ibinigay sa silong ng langit na sa pamamagitan nito, tayo ay maliligtas. Ito po yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos, na yung pangalan ni Kristo lamang ang makakapagligtas ng tao. At kung tatanggapin ito ng tao, mararanasan niya yung pag-ibig ng Diyos at makikilala niya si Kristo na kanyang tinanggap na personal na tagapagligtas, yung pag-ibig ng Panginoon na ating naranasan, na ating nalaman, na ating pinalasap ng Panginoon sa atin. No, hindi lang sa salita, kundi ipinapakita natin sa bawat gawa, mga kapatid. Ito po yung nais na maipakita din ng Panginoon sa bawat taong nakakakinig ng ating pag-aaral o sa mga katotohanan na ating isinalaysay. Kaya nga sabi, di ba, ipataas si Kristo kasi siya lang po yung kaisa-isang isinilang na anak ng Diyos na makakapagligtas ng tao. Sabi diyan, at mula Sabat hanggang Sabat, hayaan na ang trompeta ng mga bantay ay magbigay ng malinaw at tiyak na tunog. Si Kristo ang agham at kaangkupan ng ebanghelyo at ang kanyang mga ministro ay nararapat magpakita ng salita ng buhay, nagbibigay ng pag-asa sa nagsisisi, kapayapaan sa nababagabag at nawawala ng pag-asa, at biyaya, kapuspusan at lakas sa sumasampalataya. Ito po yung walang hanggang katotohanan na nais na ipairal o nais nang malaman ng tao. Kapag ito po yung ating pinairal sa mga tao at ito po yung sinabi natin sa kanila yung katotohanan at inakay natin sila sa Panginoon. Napakaganda mga kapatid na sa mga huling araw, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Kasi sa atin tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon pero sa sarili natin parang ang hirap maipakita. Naakala natin tinanggap na natin si Kristo, ibig sabihin ligtas ka na. Mga kapatid, nasa proseso ang kaligtasan, ang pagbabago ng tao. Hindi ibig sabihin na tinanggap mo si Kristo in your word only. Kailangan maipakita natin ito sa gawa. Maipakita yung tunay na kabanalan sa ating buhay. Tandaan natin si Kristo po yung magpapabanal sa atin. Kaya, ang salita ng buhay, ito po yung nagbibigay ng pag-asa sa mga nagsisisi. Alam ba natin mga kapatid na libo-libong mga anghel ang natutuwa kapag may isang nagsisisi na makasalanan kaysa sa libo-libong hindi na nagsisisi? Kaya mga kapatid, pagpatuloy po nating pag-aralan ang chapter 59, sabi pa sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, alam nyo na hindi sa mga pilak o ginto, mga bagay na naglalaho na kayo ay tinubos mula sa hangal na pamumuhay na inyong natutunan sa inyong mga ninuno, pero kayo ay tinubos sa marangal na dugo ni Kristo tulad ng isang tupa na walang kapintasan at walang karumihan. So tandaan natin, we are saved not on sa mga pilak, ginto o mga walang kwentang bagay sa mundong ito, kundi sa dugo
ng isinilang na anak ng Diyos, mga kapatid. We are blessed kasi nalaman natin itong gospel na to. Nalaman natin yung katotohanan na si Kristo po ay nakakapagligtas ng tao. Kailangan natin itong ipangaral sa mga tao na maipakita po natin sa ating buhay na si Kristo po ay nagliligtas ng sangkatauhan. Mga kapatid, sa sarili natin, hindi natin kayang basta-basta na maipakita yung katotohanan sa buhay. Kailangan talaga ipanalangin sa Panginoon. Bigyan niya tayo ng mapagpakumbabang puso na ihingi ang kanyang banal na espiritu upang ito yung magpapakita ng pagbabago sa buhay natin at sa ibang tao. Kasi hindi naman po natin obligasyon na maniwala sila, na makonvert sila, kundi sa ating buhay mismo. Choice is our own choice kung tayo po ba ililigtas ng Panginoon kasi inoffer na ng Ama yung kanyang anak. Inoffer niya na sa atin yung kaligtasan. May panawagan siya sa atin, ito'y kaligtasan, tanggapin mo ito, anak. Pero tayong mga tao, alam natin yung katotohanan, pero ang hirap tanggapin dahil mismo yung sarili natin ang kaaway natin. Kaya kailangan makipagbuno tayo sa sarili nating mga pagnanasa. Kaya nga sa ating pag-aaral na tayo'y tinubos sa dugo ni Kristo, hindi sa mga pilak ni ginto o hangal na pamumuhay na ating natutunan, kundi sa dugo lamang ni Kristo, na gaya ng isang tupa na walang kapintasan at walang karumihan. Gaya noong panahon, mga kapatid, na sila ay naghandog ng mga hayop na sinunog, mga kapatid, na walang mancha. It's a pure and undefiled, na hindi yung tupa na kanilang inihandog sa Panginoon ay malusog, walang sakit, walang kahit pasa o anuman. Gaya ng ating ngayon na nang namatay si Kristo, pure and undefiled, siya po ang ating halimbawa. Siya po yung ating personal na tagapagligtas na kailangang makilala ng sangkatauhan na tayo po iniligtas ng Panginoon. Hindi sa mga bagay sa mundo, kundi sa walang hanggang dugo ni Kristo. Kaya sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral, sabi dito, pagsasabuhay ng katotohanan sa puso. Unang-una po sa puso, mga kapatid, lalo na dapat na iwasang ilahad sa mga tao ang mga bago at nakakagulat na paksa ng masyadong mahaba. Sa bawat pangangaral na ibinibigay, dapat may kaugnayan ng katotohanan sa puso upang ang sinumang makarinig ay maunawaan at ang mga lalaki, babae at kabataan ay maging buhay para sa Diyos o maging buhay para sa Diyos. So mga kapatid, yung pag-aaral natin na magbigay ng pagsasabuhay ng katotohanan sa puso, yung pinakamagandang mensahe na ipapaangaral mo sa mga tao, yung maiintindihan nila, yung malinaw, mga kapatid, yung aakayin kanila patungo sa kaligtasan, yung ang ganda, yung matatanggap agad nila yung katotohanan, na yung sa puso talaga, nang uuna, kung paano nila tatanggapin si Kristo. Kasi hindi naman po natin trabaho ang ma-convert ang tao, kundi yung Panginoon na po yung magpapabago sa Kanya, gaya sa atin na binago ni Kristo. Kaya nga sabi diyan, kailangan ng pagbabago ng puso. So minsan, ang mga lalaki at babae ay nagpapasya pabor sa katotohanan dahil sa bigat ng ebidensyang ipinakita, ngunit hindi pa sila nagbabagong loob. Hindi matatapos ang gawain ng ministro hanggat hindi niya pinapahalagahan sa kanyang mga nakikinig ang pangangailangan ng pagbabago ng puso. Sa bawat pangangaral, dapat may masigasig na panawagan sa mga tao na iwan ang kanilang mga kasalanan at lumapit kay Kristo. Ito po yung pinakamainam na katotohanan na dapat nating ipangaral, na kung sila ay idinala na natin sa Panginoong Hesus, makikilala nila kung sino sila, sino tayo, sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At kung tatanggapin nila si Kristo na kanilang personal na tagapagligtas, doon na mag-uumpisa yung karanasan na magpapabago sa buhay nila. Tayo mga kapatid na nakaalam nito, naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, kung gaano kaganda, kung gaano kasarap sa pakiramdam, sa pananampalataya mong lumalago ka sa biyaya ng Panginoon, na sa iyong karunungan, sa iyong kaalaman, nais ng Panginoon na ipangaral natin ito sa mga tao, na maipakita natin sa ating mga salita, sa ating mga gawa, sa ating mga ipinapakitang gawain araw-araw. Kaya nga, pinapahalagahan sa kanyang mga nakikinig. So, kailangang bigyan natin ito ng pagpapahalaga sa buhay natin, na kung nabago tayo sa puso, ay maipapakita natin ito sa gawa. Kaya, marami ngayong tumatanggap lang ng katotohanan, pero hindi agad sinasabuhay. So, wag po nating pilitin na hindi agad sila makakalakad sa katotohanan.
kundi ipanalangin natin na sa pamamagitan o gagamitin tayo ng Panginoon para maipakita yung katotohanan sa kanila. Nagpa-practice tayo kasi we are all trained. Tayo ay nasasanay, sinasanay tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya, na manampalataya sa Kanya, anuman yung magiging resulta ng ating buhay ngayon. Kaya nga sabi diyan sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng isang bagong puso at isang bagong espiritu sa mga loobang bahagi ninyo, at aalisin ko ang pusong bato mula sa inyong laman, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang pusong laman. Napakaganda mga kapatid. Kapag ninanais mo yung ebanghelyo na yung magpapabanal sa buhay mo, na si Kristo ang nagligtas sa iyo, tinanggap mo siya at naranasan mo at naramdaman mo yung pag-ibig niya, yung kagalakan kung paano maglingkod sa Kanya, ano man yung ginagawa mo, alam mong nagbibigay ka ng kaluguran sa Kanyang pangalan. Napakaganda pakinggan, napakagandang mamuhay sa mundong ito na may pag-ibig ng Panginoon, na maipakita mo yung bawat gawain at naipakita mo na yung pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Nabibigyan niya tayo ng bagong puso, na lumapit tayo sa Kanya. Tayo ay wasak, sira, walang magawa, tayo mahina, nagkakamali, nagkakasala. Pero inaanyayahan niya tayong mabago yung puso natin, mabago yung pag-iisip natin, at magkaroon tayo ng pusong laman. Yung dating hindi tayo agad makapagpatawad. Kapag tayo ay humingi sa Panginoon, tayo ay mabilis nang makapatawad. No? Napakaganda yung pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagpatuloy po tayo sa ating pag-aaral, na napakaganda po kapag malawak sa ating isipan na yung katotohanan, yun po pala yung magpapabanal sa tao. Kaya nga sinasabi sa ating pag-aaral na kanlungan kay Kristo, ang ministro na nakilala si Kristo ay laging may kamalayan na siya ay isang mensahero ng Diyos, na itinalaga niya upang gampanan ang isang gawain para sa panahon at sa kawalang hanggan. Hindi dapat na bahagi sa kanyang layunin ang ipakita ang pansin sa kanyang sarili, sa kanyang karunungan o sa kanyang kakayahan. Ang buong layunin niya ay dalhin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Itinuturo sila sa pamamagitan ng aral at halimbawa sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang sarili ay dapat matago kay Jesus. So ito po yung ipangaral natin mga kapatid, na kailangan yung sarili natin ay mamatay at maitago tayo sa katotohanan, sa buhay at sa kaligtasan na si Kristo mga kapatid. Kasi kapag sa sarili natin ay hindi tayo namamatay, parang nabubuhay pa rin yung mapagmataas natin, yung garbo natin, yung parang hakog, yung sa Bisaya pa. Pero mga kapatid, kung yung kanlungan natin si Kristo, kapag ang ating atensyon na ay akayin ang makasalanan na magsisi at dalhin sila kay Kristo, ma-feel nila, ma-realize nila na kung gaano sila kamakasalanan. Gaya natin na atin tinanggap si Kristo, doon natin na-realize na napakahina ko pala. Hindi ko maililigtas yung sarili ko. Tanging si Kristo lamang ang makakapagligtas sa akin. Kaya ano yung katotohanan na nalaman natin, ay kailangang ibahagi natin sa mga tao upang hindi tayo maging partakers sa kasalanan ng iba. Kundi kailangang ibahagi natin yung katotohanan, may panahon o wala. Kaya nga sabi dyan na kailangan yung sarili ay dapat maitago kay Kristo. Ito po yung kailangang ipangaral natin. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kaya kami ay itinalaga bilang mga kinatawan ni Kristo, na para bang ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa inyo. Sa pamamagitan namin, ipinakikiusap namin sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Napakaganda mga kapatid, na kung tayo may relasyon sa Panginoon, hindi na mahirap na makipagrelasyon sa ibang tao. Hindi na mahirap na akayin yung mga tao kay Kristo. Kasi meron kang relasyon sa Panginoon. Alam mo yung kinakausap mo yung Panginoon every now and then. Alam mo yung ginagawa mo. Alam mo nagbibigay ka ng karangalan sa Kanya. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, kailangang isurrender natin yung sarili natin sa Panginoon para magamit niya tayo sa gawain na iniatas niya sa atin. Kaya ang layunin po ng mga mensahero ng Diyos, kailangang malaman nila na yung katotohanan ang nagpapabago sa tao, hindi yung kanilang sarili. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon sa chapter 59, nawa atin pong malaman at maipakita sa buhay natin yung daan ng kaligtasan, na si Kristo ay maitago natin o maitago yung ating sarili kay Kristo, kasi siya yung mediator natin, siya yung
Siya yung nananalangin para tayo ay maligtas, para tayo ay, yung ating mga kasalanan ay mapapatawad pa. Kaya wag po nating sasayangin yung mga pagkakataon na meron pa tayong panahon na magbago, panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Punuin po natin yung ating isipan ng ating panahon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Ano man yung ginagawa natin, gawin natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yun po ang tanging paraan o tanging nais ng Panginoon na malakaran natin yung katotohanan na maibahagi natin sa mga tao upang sa mga huling araw, tayo ay pagpapalain at sasabihin ng ating Ama, "Well done, my good and faithful servant." Napakaganda mga kapatid yung mga pangako ng Panginoon, kaya ipangaral mo ang salita ng Diyos at ipakita mo yung daan ng kaligtasan na si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya muli, purihin ang Panginoon and God bless po sa ating lahat.